bilang whistleblower. Dagdag ni Remulla, suportado ng video at mga dokumento ang kanyang magiging testimonya. Nakatutok si Ian Cruz. Sapat na para sa Justice Department ang kredibilidad ni alias Totoy, ang akusadong nais sumistigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero, kabilang sa ikinanta niya ang pagpatay sa mga nawawala at paglibing sa kanila sa Taal Lake. Kaya pala masarap yung kaya pala masarap yung isda dyan sa Taal Lake, no? Kaya pala malinamnam. No? Kaya pag pumunta ka ng Tagaytay, sir, bilhin na kayong tilapia. Sabi ko, ba't wala sa aquarium yan? Bagong uli yan, sir. Talagang manamis-namis yan, sir. Eto, sir, tikman mo. Ang namis nga. Kaya pala manamis-namis. No? Tas ang lalaki nila, jumbo talaga eh. Jumbo. Iba pala kinakain. Pero wala nga ng biro. Ang sarap po ng tilapia dyan sa kasi may kakilala ako dyan eh. Pag gusto nyo pumunta ng Tagaytay, kontakin nyo ako. Meron kayong, may kilala akong tourist guide dyan. Tourist guide din kasi ako dati. Doon kayo mismo sa paanan ng Taal Volcano, dadalhin. Tapos kumakain kami doon, tilapia, sarap. Kaya pala masarap. Iba pala ang kinakain ng mga tilapia. Ang motibo na pandaraya at paminirata pa ng ilan sa isabong at ang dami ng biktima na aabot sa 100. 100 po yan ha, 100. Alam mo yung kung nandaya, nga po yung problema natin. Kung nandaya, huwag natin patayin. Halimbawa, sabi nila, nandaraya eh. Huwag natin patayin, ikulong natin. Di ba? Eto, putik, nilubog sa Taal Volcano. Wala na to. Nakaraan, di ba? Nag-alta bruto yung Credible enough. And sabi ko nga, hindi lang naman testimonya, meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na hawak, na magpapatunay sa sinasabi niya. Papasa po siyang state witness? Step by step yan. Basta... Ako, state witness na si Putotoy. State witness na si Putotoy. That will be left for the prosecution to pave the way for this to happen. Ayon kay Remulla, maituturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabungero na itinuturo ni alias Totoy. Naku, may involved daw eh. Di ba? Kilala nyo na? Involved daw ang isang sikat na actress. Kabats daw nila Don Solueta. Sabi. Diba? Yung actress daw, kabats ni Don Solueta. Sinong actress yan? Beans Boy! Thank you! Beans Boy! Yan daw eh, kabats. Kabats daw ni Don Solueta. Yan. So, mga kaedad ni Mamo Lalim to, mga 47. Sino kaya yun, no? Isang actress daw ang kasabwat na magandang babae. Ang apelido, sikat. Sikat daw ang apelido. Yung apelido na to, ang clue, nanununtok ng tulpo. Yan daw ang clue, yan ang clue, yan ang clue. 20 ang isinangkot nito sa core group. Kakilala yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nagka-case build up pa rin tayo. May grupo yan na kasama pero meron talagang corporate setup
yung principal natin na kumikilos. Bukod sa organisado, Si Gretchen ba yung tinutukoy nyo? Si Gretchen daw, oh. Bahala kayo dyan. Gretchen ba yan? Gretchen Barreto? Oh, bahala kayo dyan, ha? Di ko alam yan. Basta idol ko, Alice Dixon. Alice Dixon. Gretchen. Basta ako, Alice Dixon ako. Pinakamaganda sa bulat ng buhay ko, Alice Dixon. malalim rin ang kapit ng grupo. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Oh, patay ka na naman, Bato. Sabit nga daw sila Duterte dito eh. Patay kayo talaga dito. Sabit si Bato. Sabit po. At nagsalita na nga si Gretchen Barreto. Sabi ni Gretchen Barreto, akala mo kung sino to si Bato, hindi ka ba nagsusugal? Binanata ni Gretchen Barreto. Akala mo kung sino tong Bato na to, imbisiga ka pa. Eh, number 1 ka sugalero, ginanon eh. O, sabit ang pulis. Kailan ba nangyari to? Panahon ni Duterte. O, kung panahon ng Duterte, ano na naman yan? Yari ka na. Ang ganda pa raw ng rele mo, ha? Rolex. Limited edition. Tay ka na, Bato. Yari ka, Bato. Kasabwat daw eh, mga pulis. Siyempre pag pulis, sino ba na gano'n nun? Panahon nila Duterte yan eh. Biro nyo, nilibing nyo. Nilibing nyo sa Tagaytay. So, basta-basta. Some of them, government officials. Government official, sino yan? Baka si Bato talaga yan eh. Diba? Government official. Oh, patay ka na. Tama, no? EJK, Sabong, lahat pinasok ng mga to. Ayop. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluwensya sila. Naku! Sino kaya itong mastermind na to? Hanggang Korte Suprema may impluensya. Duterte yun. Diba? Duterte yun. Kung hanggang Korte Suprema may mastermind. Hanggang Ombudsman. Duterte yan. Diba? Oh. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, Naku, may recording pala. May recording. kaya natin yan. Kahit kahit Supreme Court daw, kaya niya eh. Ay, putek, iba may recording. Naku po. Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin yung Chief Justice. We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema Bigat ang kalaban sa dami ng pera. Sino kaya yun? Duterte pa rin yun eh. Diba? Duterte pa rin, ang daming pera eh. 150 million sa lawyer sa ICC plus 100 million sa lawyer dito sa impeachment. Grabe, Duterte yan. Suprema, hindi para makakapagkomento. Ayon sa tagapagsalita na si Attorney Canelting, dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Secretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Sa pananaliksik ng GMA Integrated News Research, umaabot sa halos 6 na bilyong piso ang kita ng isabong mula March 2021 hanggang May 3, 2023. Kaya nga, di ba sabi ni Atong Ang, di ba, nung napanood nyo sa hearing, ang kita daw nila, bilyon isang araw. 1 billion isang araw ang kita. Ganun daw po kalaki ang kitaan dyan. Di ba? Kaya ang lupit. Kaya siguro, kung nanduga yung mga sabungero, talagang lintik ang galit. Di ba? Lintik talaga ang galit nun. Base sa datos ng PAGCOR. Do away with May Isabong. 2022 nang ipahinto ni dating Pangulong Duterte Yan, ang isabong dahil anya sa social cost nito sa buhay ng mga Pinoy.
December 2022 naman nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 9 na nagsasabing iligal ang isabong. Sa ngayon, Grabe, no? Putik talaga, oh. Ayos. naghahanda na ang Department of Justice sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Kausap na nito ang Japan ukol sa dagdag na kapabilidad. Japan pala, hindi Colombia. Mali yung GC natin, ah. Sabi ko, Colombia, eh. Oh, at least tumama tayo. Meron tayong ibang bansang kakasamain. Japan pala, mali, hindi Colombia. Oh, at least tama pa rin tayo. 'Di ba? Tama pa rin tayo na may katulong ng Japan. Oh, Japan tumama na naman tayo. At least hindi man sa bansa, may katulong na ibang bansa. Tama pa rin. Tumama na naman tayo, mahusay. Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo mo. Hindi pa, mamamalaling. Iba yung ano natin, asset eh. Kita mo, tumama na naman tayo Kasi, ayan na, tutulungan po tayo ng Japan para po mag ng mga diver, yung para sa Titanic. Ayun po ang ano nila eh, yung gano'n, no? Para sa Titanic, yung robot na parang submarine. Kasi po, nilibeng, tinali sa simento eh. Tinali para wala na, baka buto na yun eh, no? Baka buto na yun, no? Baka buto na yun. Pero kahit buto, kailangan ma-retrieve yan. Kawawa naman, no? Kawawa. Sa underwater search. In the Japanese government for assistance. Japanese government, mali naman sinabi mo sa akin, Boying. Sabi mo, Colombia. Pero meron naman tayo mga remote vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Well, we will ask them to provide us also with equipment. Para naman makakalap ng dagdag impormasyon ay nakipag-ugnayan na ang CHR Calabarzon at Investigation Office sa Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas Police at Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas. Para sa GMA... Grabe, no? Ayan, abangan po natin ang mga balitang yan na mga sabungero na sangkot ang pulis at sangkot di umano daw si Bato de la Rosa. Siyempre, kapag sangkot ang pulis, sino ba yan? Oh, sino ba yan? Diba? Shit happens yan. Bato de la Rosa yan. Shit happens. Makapangyarihan at mayaman umano ang mga nasa likod ng pagkawala ng sabungero na isiniwalat ng akusadong si alias Totoy ayon po sa Justice Department. At kabilang sa idinadawat ni alias Totoy, isang babaeng showbiz personality. Nako, Saksi, si Ian Cruz. huwag naman sana si Alice Dixon to, men. Huwag si Alice Dixon, men. Handa na raw affidavit ni alias Totoy, ang akusadong gusto ng tumestigo hinggil sa pagkawala ng mga sabungero. Isusumite raw niya ito kapag kumpleto na ang hawak niyang ebidensya at nasa poder na niya ang mga taong magpapatotoo sa mga aligasyon niya, kasama sa mga isiniwalat ni alias Totoy sa kanyang affidavit. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang sangkot umano sa pagkawala ng mga biktima. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Hindi na idinitalya ng husto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality. Pero kabilang umano ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Nako, sino kaya yun? Sabi nila si Gretchen eh. Malaman natin yan. Putik. Nako, lahat na ng bao, lumalabas na. Taas daw ang katungkulan ni alias Totoy sa sindikato at isa umano siya
sa katiwala ng sinasabi niyang mastermind. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may tuturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabungero na itinuturo ni alias Totoy. 20 ang isinangkot. Kasi po pag sabong, iba po yan. Kapag sabong po, malaki ang sugal kasi yan eh. Tsaka farm yan. Mga malalaki po ginagastos talaga sa sabong, farm. Di ba may mga malalaking politiko nga, malalaking mayayaman na tao. Talagang may farm sila eh. Kadalasan sa probinsya, malalaki farm yan. Tapos mababalitaan lang nila, dinuga sila. Inalagaan mo ng ilang taon, tapos malalaman mo, dinuga. Ay talagang magagalit nga. Pero kung magagalit sila, hindi naman nila dapat iloblob diyan sa Tagaytay o sa Tagaytay nga, sa Taal Lake. 'Di ba? Kasi mahirap po talaga yan, sabong. Mga mayayaman lang, may mga farm. Nako. Mga yan ang libangan nila tatay eh. Diba? Manok na pula, di ba? Ito sa core group. Nakilala yun. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa. Kasi nagka-case build na pa rin tayo. May grupo yan, Naku, kasama. grabe, no? Abangan natin tong balita na to, no? Grabe, no? Ang tindi, no? Alam mo yung talagang siguro sa sobrang galit, nilublob sa no? Sa Taal Lake. Okay sana kung tinapon lang eh. Tinalian pa ng para nakalubog. Hirap niyan. Kaya nga eh. Si Gretchen nga ang tinuturo. Gretchen, paano ba yan Gretchen Barreto, tinuturo ka. Nako. Kasi si Gretchen naging jowa ni Atong Ang. Na ngayon, jowa na si Sunshine Dizon. Si Atong Ang idol. Idol yan eh. Diba? Idol eh. Maladigong din eh, no? Okay? Maladigong din ang galawan eh.